Treasure hunting weekend mga katiyads. Naku, napakagandang sign ito. Ito ang original na tinatawag na Chinese bamboo na talagang maliliit. At magtaka ka bakit merong ganito sa tuktok ng bundok. At triangle ang pagkatanim niyan at makapal na talaga. Ayan, kaya ako'y galing pa sa basketball. Dinaanan lang ako nitong aking mga katim. Kasi ito daw, importante daw talaga ito. Importante naman talaga, di ba? Treasure to eh. Kaya ako'y naka-short pa dyan ng shorts pa ng pang basketball oh. Ayan oh, ang katikatin ng mga dahon dyan. Pero wala tayong magawa, tawag ng kalikasan. Ayan. Ayan oh, ang ganda ng ano talaga. Talagang Chinese bamboo, nagdala pa nga kami niya ng itanim. Sa bahay, nagdala kami. Kasi talagang Chinese bamboo, hindi siya yung kawayan na parang Chinese bamboo. Chinese bamboo talaga siya, makapal, maliliit, maninipis, at may pagkakulay dilaw pa, ayan oh. Kaya ito, iniikot-ikot ko siya pag-test ng dowsing kung magturo ba diyan sa kalagitnaan. Parang may dumadaan diyan na hayop kasi nakaano na. Merong parang dumadaan palagi oh. Ano kayang dumadaan, makapal kasi yan, kasi makapal na makapal siya. Kaya medyo nakakatakot din pasukin yan kasi makapal ang loob. Baka may anong dumadaan dyan oh, kasi pabilog yung ano. Ayan oh. Hindi ganyan yan kung walang dumadaan dyan. Merong dumadaan palagi dyan, baka baboy damo. At kung sawa naman ay napakalaki naman, di ba? Ayan oh. Nahahawi yung maliliit na Chinese bamboo, ayan oh. Pero ito, huwag nyo itong gayahin, mga kabataan, mga bata. Kasi matutusok ang mata nyo niyang ano, ang dami-daming ano ng Chinese bamboo, yung maliliit na parang ting-ting. Yan, nakakabulag yan. Kaya huwag nyong gayahin to. Naka-sunglass ako. At kung hindi kayo naka-sunglass, huwag pumasok sa mga ganyan. At nakakatakot, pag kinagat ka dyan ng king cobra, hindi ka makakalabas dyan. Kaya ngayon ako'y nag-relax muna, hindi na muna ako nag-ano ng ganito na extreme. Kung saan-saan pumapasok. Baka mapadali ang buhay natin dyan, iiksi, di ba? Anyway, ito, mga kasama ko, nag-detect din sila dyan ng locator. Lahat nagtuturo dyan. Ito, nasa kabilang sa likod na kami. Ayan, oh. Makikita nyo ang grano ng ano, ng Chinese bamboo, yung maliliit talaga. At ang kapal-kapal. Grabe, sa lahat ng Chinese bamboo na napuntahan ko, itong pinakamaganda. Hanggang sa ngayon ay iniisip ko talaga to na meron dyan, pero hindi. Hindi na natin pwedeng balikan ito. Kasi naibinta na daw ng may-ari sa iba ang lupa, kaya hindi na pwedeng hukayin yan. Sayang naman, di ba? Talagang Chinese bamboo, ayan, dilaw. At parang walis tingting lang ang liliit. Ayan, oh. At yan nagdetek yan dyan sa loob. Ito yung parting likod, yung kanina, yung harapan, yung pinasok ko. Pero ito yan, 3 puno yan na makakapal na talaga. Dinetect ko ito ng ano, ng yung geotech lead system, ay positive pa rin siya. At ang maganda, ang gitna nito ay may puno na lata na. Ang gitna. Kaya pwedeng marker talaga ito ng treasures. So kapag ganyan na Chinese bamboo talaga ang bundok, ang gawin nyo, make that Chinese bamboo talaga ang nasa bundok na tinanim. Ang gawin nyo mga katits ay ikutin nyo mga 50 meters away or 100. Tingnan nyo ang surroundings kung merong pang ganyan na klaseng bamboo. At kapag marami, sa unahan ay meron din, ay hindi ito marker. Ang marker ay
talagang sinisigurado niyan ng nagtanim na Hapon na nag-iisa lang yan. Para sa pagbalik nila ay siguradong matandaan nila na ito yung tinanim nila na Chinese bamboo. Kasi kung marami sa bundok ang Chinese bamboo, hindi kasi pwedeng magtanim yan ng ibon at mga unggoy kasi walang buto yan. Kaya hindi yan kinakain ng ibon. Hindi tulad ng ibang prutas na galing sa ibon ang pagtanim. Pero ang Chinese bamboo talagang tinanim yan ng tao at tuktok pa ng bundok. Kaya 90% na merong item dyan. At ang maganda nito sa unahan, 12 meters away galing dito, ay may malapad na bato na parang ulo ng pagong may mata at nakatingin din dito pabalik. Ayan, no? First time ko na nag treasure hunt weekend na naka-shorts. Manipis pa naman tong balat ko sa binti kasi hindi ako mahilig mag-short. Ayan, no? So enter the pendulum man. Tingnan natin kung doon mag-swing papunta sa Chinese bamboo ay talagang positive na kasi yan sa locator at dowsing. So panghuli, pendulum at metal detector mamaya. Ayan, doon nag-iba ng swing. Doon na direksyon papasok. Ganun pa rin doon din sa kalagitnaan ng tatlong punong Chinese bamboo na makakapal na talaga. Malata mo talaga na tagal-tagal na niya, ang kakapal na. So, sa mga maghukay sa Chinese bamboo, kung nag-iisa lang yan na grupo ng Chinese bamboo, isang puno lang bali, hanapin nyo ang malapad na bato na malaki na may marka. Pinakamalayo niyan ay kagaya nito 12 meters. Lalo na kapag nasa northeast or east ang bato, kapag nagatayo ka sa bamboo at harap ka sa northeast or east, yun ang mga direksyon. At kapag naroon ang bato na malapad sa northeast or east, doon sa bato, ang baba ng bato ang hukayin at wala sa Chinese bamboo. Pero kapag walang bato, wala na tayong magawa. Kapag walang marker na bato ay doon yan sa tinaniman ng Chinese bamboo, under the Chinese bamboo ang karamihan. Okay, so puntahan ko yung bato sa unahan na parang turtle. Matabang turtle ito. Ayan yung ulo. At meron siyang linya sa gilid niya. Nakaturo yan sa Chinese bamboo. Ito yung ulo niya, merong mata at sa kabila maliit na mata. Ayan. At merong parang arrowhead dyan, letter V. Kaya pwedeng meron din dito sa bato na ito at meron din doon sa sinabi kong naka-triangle na mga puno ng Chinese bamboo. Ayan, pagong na pagong. Kaya ako yung gagawa ng ilustrasyon dito. Illustrate natin ng possibilities. Yan yung arrowhead. Kaya legit ito. At maganda rito mga katiats, itong nakita naming bato na ito, ito'y 12 meters galing doon sa Chinese bamboo. At ang maganda rito ay meron siyang ito, nakaganyan. Arrowhead siya na pointing down, pero kung ito'y kin na binaliktad, kung yan ay kin dahil maiksi na arrow, ay pwedeng nasa likod lang ang item at hindi dito. Ayan, pero meron siyang maliliit na mata, ito, dalawa. At para siyang nakalingon siya na ulo ng matabang pagong. Ayan, At itong mga mata, nakatingin yan doon sa Chinese bamboo.
At doon sa Chinese bamboo, ay yung gitna ay very positive kasi 3 puno yun na makapal. Triangulation ng bamboo. At sa labas ay may nakita sila na square na bato na may guhit-guhit na. Pero maliit ito, pwedeng mabuhat ng tao. Ito yung aming tinitingnan ngayon. Okay, balikan ko ang Chinese bamboo. Ito ay talagang legit na Chinese bamboo dahil maliliit at may pagkadilaw siya. At walang ibang ganyang bamboo dito sa bundok na ito, ito lang talaga. At nasa ibabaw siya ng bundok, tuktok na tuktok. Kaya pwedeng marker na talaga ito. At triangle ang pagkatanim nito, nag-triangle. At ang gitna ang pinakamalakas na detection. So ito yung bato na tinawag nila ako dahil nakita nila yan. Square na bato na mayroong mga tadtad, kuhit, pero maliit siya. Masyadong maliit parang gawing marker. Pero yung tadtad, man-made yun, yung mga guhit-guhit. Kaya ito yung magandang sign for treasures. Lalo na mayroong triangulation of Chinese bamboo at mayroong bato na parang pagong sa unahan. Alright, overall assessment natin ay positive ang ating site. At sila katiyats ng balang magkukay diyan. At hanggang sa muli mga katiyats, see you on our next treasure hunting weekend. Paalam at ingat kayong lahat.